rider na nag-alas Superman umano matapos sumalpok sa sasakyan sa Kidapawan City. Sakuhan. Okay, so paano kung naibenta na yung motor na yan, no? At hindi pa naililipat doon sa bumili, no? Kasi karamihan ngayon, no, maraming mga insidente yung ginagawa nila pag ganyang bintahan ng sasakyan, bintahan ng motor ay open deed of sale, no? So, yung bumili, no, at yung seller ay pipirma doon sa blankong papel, no, hindi notaryado, no, then bayaran, tapos na. Ha? Ngayon, ang problema ngayon ito, katulad niyan na aksidente. Ha? Karaniwan minsan patay pa. So ano ang pananagutan ngayon nitong registered owner? Ha? O yung dating may-ari na nakapangalan, no, doon sa rehistro. Hindi pa inililipat. So doon pa rin sa seller nakapangalan, no, yung sasakyan o yung motor. May pananagutan pa rin ba siya, no, kung tulad niyan naka-aksidente, no, yung na-involve sa aksidente yung sasakyan o yung motorsiklo katulad niyan, no? Ito, ayon sa batas o sa mga desisyon ng ating Korte Suprema, no, may tinatawag silang registered owner rule. Registered owner rule. Ibig sabihin, yung registered owner daw ay siya pa rin ay may pananagutan, no? Siya pa rin daw ay liable, no? Kahit na naibenta na yan, for example, no, sa iba. Okay? Halimbawa, may isang kaso, no, yung kaso ng Philcar Transport Services. Philcar Transport Services. So itong tunay na kaso decided ng Supreme Court. Yung sasakyan na nakarehistro sa Philcar Transport Services na involved sa aksidente, yung nagda-drive, yung driver tumakas, no, kalauna na discover nila kung sino talaga yung may-ari. Ngayon nakalagay doon sa rehistro, nakapangalan pa rin yun kay Philcar Transport Services. Ngayon, ang sabi ng Philcar Transport Service, hindi, ay nasa ano na namin yan, pagmamay-ari ng aming corporate secretary. At yung na-involved doon sa aksidente ay driver niya, no? So yun ang depensa niya kasi kinasuhan sila ng para danyos, no? Complaint for damages, no? So sa kasong yan, no, in-emphasize pa rin ng Supreme Court yung tinatawag na registered owner rule. So ibig sabihin, yung Philcar Transport Services, kasi nakapangalan pa rin sa kanya yung vehicle na naka-aksidente, ay mayroon pa rin siyang pananagutan, no? Okay, may isang kaso din, no, yung Metro Manila Transport Corporation, noong 2015. Ano ang sabi ng Supreme Court doon? Basahin ko yung isang parte. The registered owner of a motor vehicle whose operation causes injury to another is legally liable. Ulitin ko. Yung registered owner, registered owner, nakapangalan doon sa ORCR ng sasakyan of a motor vehicle whose operation causes injury. Naka-aksidente, no? Is legally liable. So, ano ang leksyon dito, mga kapatid, mga kaibigan? So, kailangan, pag nagbenta kayo ng inyong sasakyan, ng motorsiklo, kailangan nyo agad paniguraduhin na nagkaroon na ng change ownership. Or at least, no, ang pinaka-minimum dito, ay magpagawa kayo ng notaryado na deed of sale.
na notaryadong deed of sale, no? And syempre mas mainam na kailangan make sure na ikaw bilang seller, no, na ilipat agad yan doon sa buyer. Kasi pag naka-aksidente yan tulad nito, ina-apply ng ating korte yung registered owner rule. Ang registered owner remains to be liable. Maging liable siya, no? Pag may mga kasong ganyan for damages o kung anong mga kaso, no? So yun lang, dapat nating tandaan yun, mga kaibigan. Maraming salamat.